Magandang hapon po. Maaari niyo po ba ipakilala ang inyong sarili? Ako po si Mark Christian A. Roman, Ilang taon na po sila? 20. Ang inyo po natanong edukasyon, Ako ay ngayon graduating. Ang aking kurso ay IT. ang inyo pong libangan o kinahihiligan, Ang aking kinakahiligan ngayon ay mag-alaga ng aso, pati ng mga manok. estadong sibil. Single ako ngayon. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ng inyong mga alagang hayop? Ako ngayon may 7 aso, pero itong dalawa lang ang aking dala. Ito si Kuchi. Si Kuchi, nung nakarang taon nanganak siya. Ito ang kanyang anak ngayon, si Saichi. Ano-ano po ang uri ng hayop ang inyong inaalagaan? May 3 akong klaseng aso. Ito, ang tawag sa kanya, Chow Chow. Tapos sa kanya, ito yung tatay niya, Aspin, pero may dugo siya Chow Chow. Tapos meron din akong Dachshund, pati isang Aspin. Maaari ko po bang malaman ang taon ng inyong pag-aalaga? Ako nag-aalaga ako dahil mula bata pa lang ako eh. Sige. Kamusta naman po kayo ng inyong mga alaga? Ito, okay naman, enjoy. Medyo masakit din sa ulo minsan, pag makukulit sila. Bakit niyo po naisipang mag-alaga ng mga hayop? Dahil mula bata pa lang ako, ang aking tatay, may isa lang siyang alagang aso. Doon ko na rin na gusto kong mag-alaga ng aso. May pet lover talaga ako. Sa pangangalaga po, paano niyo po sila inaalagaan? Ano lang, dahil nag-aaral ako ngayon, hindi lahat ng oras, pati panahon, nakatuto ako sa kanila. Pag may pasok ako, mula Monday to Friday, hanggang umaga lang, hanggang tanghali, doon ko lang sila nakikita, napapansin. Tapos tuwing tanghali, bago ako pumasok, pinapakain ko na sila para bago ako umalis sa bahay, okay na sila. Tapos pag Sabado-Linggo, yun, wala akong pasok, doon ko sila napapakain, doon ko sila nababantayan, napapaliguan, at na-check kung may problema ba sila o wala. Ano naman po ang iyong turing sa inyong mga alaga at bakit? Para sa akin, ang turing ko sa kanila kapatid. Kasi tuta pa lang, nasa na sila. Ako na nagpalaki sa kanila. Alam ko, kasi sila, loyal sila sa akin. Dahil ang turing ko sa kanila, parang turing na kapatid na. Sa palagay niyo po ba, nakakatulong po ba sila sa inyo o nagiging pabigat lamang at bakit? Sa akin, nakakatulong sila dahil ang nagbabantay nila naman pag walang tao. Medyo pabigat sila sa akin kasi marami na sila eh. 7 na sila. Pero di ko pinoproblema yun dahil gusto ako mag-alaga ng maraming aso, kailangan ko suporta ng mga pangangailangan nila. Mga sabon, lalo na pagkain. Pwede niyo po bang ilarawan ng pagsasama niyo sa araw-araw? Ang magkasama namin araw-araw para lagi kami may banding eh. Kasi pag galing ako sa school, diyan na sila nag-aagulo, tahol ng tahol. Kailangan papansinin ko sila, didikitan ko sila, imasin ko sila para yung miss factor nila sa akin nawala na. Sa tingin niyo po ba, kabisado mo na ugali at galaw ng iyong mga alaga? Oo, dahil araw-araw ko nagpapakain sa kanila, yun, pag nakita ko silang nasa kusina silang lahat, tapos tumitingin na sila sa akin, yun, alam kong gutom na sila, kailangan ko na silang pakainin, painumin, ganun. Tapos pag alam kong matamlay sila, mga ilang araw na, chinecheck ko sila, baka kasi meron na silang sakit. Maaari po ba kayo magbahagi ng pinaka hindi malilimutan o kakaibang karanasan kasama ang inyong mga alaga? Yung bata pa lang ako, yung high school pa lang yata ako noon eh. Meron pinsan ko, may nagregalo sa kanya yung girlfriend niya, isang tuta. Dahil yung pinsan ko na yun, college, sa Manila siya nag-aaral, sa akin binili ng tuta na yun. Sobrang tuta pa lang siya, ako na nagpapakain, ako na nag-aalaga. Tapos yun, habang lumaki na siya, yung lumaki na siya, naging makulit siya eh. Dahil makulit siya, tinatali ko lang siya, tapos minsan ko lang siya pakalon. One time, nakawala siya. Tapos may mga pamangkin ng tita ko sa bahay namin. Na sobrang harot ng tuta namin. May pangalan yun, Colt. Colt ang pangalan nun. Sobrang kulit ni Colt yun. May nakagat siyang 2 bata. Yung pinsan ko, pati yung pamangkin ng tita ko. Tapos yun, dahil nakagat na siya ng bata, ayaw na rin ng tita ko, nagdesisyon na siya, papatay na. Pero hindi ko alam kung paano papapatay. Tapos yung isang araw, yung naglalaro ko ng computer, bigla na lang ako narinig na putok ng baril 2 beses. Tapos yun, bumuwi ako sa amin.